Hello and welcome to Metro Viral! I'm Shai. I'm Ams. I'm Elle, and this is Upuan natin yan! where we sit and discuss anything and everything under the sun. Alam niyo ba, recently may lumabas na series. Anong Sino series? dito sa mga One Piece fan? Oh! Yan, si Jim sa audience ay One Piece fan. And recently kasi lumabas yung live action niya sa Netflix. Oo nga. Nakita Familiar niyo? lang ako sa anime, pero nakita ko yung revelation ng itsura ng cast nila. Natuwa ka? Kayo ba? Pero pinanood mo yung parang preview or... Napanood ko yung trailer ng series. Mm. Medyo cringe for me kasi hindi ko masyadong bet yung anime. Pero I feel like sa mga nanonood ng anime, ma-appreciate Matutuwa nila. sila. Pero medyo na-excite ako kasi parang may video clip akong napanood na yung creator talaga ng One Piece, siya yung parang nag one-on-one sa mga nag-audition. Tapos parang si Luffy, parang talagang sinabi niya na yun daw talaga yung na-envision niya dun sa character na yun. So parang na-excite ako na, ano kaya yung take nito ni Luffy? Ni Luffy, Actually, napanood ko, yung anime, napanood ko yung parang first few episodes. Doon ako tumigil sa episode na may aso, na yung pagtahol niya, parang tao. Kaya nung time na yun, to be fair naman, 1999 pa siya lumabas. Tama ba? 1999. Tapos yung aso, sabi niya, arf, arf, arf. Tapos halatang tao. Tao talaga. Oo. So, medyo na-off na ako sa voice acting sa part na yun. Pero yung, mga bida like si Luffy, interesting yung characters nila. Tapos yung sa live action, pinanood ko siya, episode, na ba ako? Doon ako sa episode na nasa sila. Mamimit na nila yung fifth, nakasama nila sa crew, si Sanji, yung chef. Maganda ba so far? Hindi siya cringe? Hindi. at all? Like, akala ko rin cringe kasi pinanood ko yung teaser tsaka trailer. Yeah. Pero nung sinimulan ko siya, tapos like, yung may suspension of disbelief ka na parang ini-imagine mo, what if totoong world to? Kunwari pag nanonood ka ng superhero movies, like Avengers, iisipin mo totoong world to. Tapos, ayun, pag sinimulan mo siyang panoorin, tapos makikilala mo yung characters, hindi siya cringe at all. Like, kahit yung powers nila, na humahaba yung kamay niya, ganun. Para siyang totoo. Maganda ba yung animation niya? Ano ba yung kwento ng One Piece? Ano ba sila? Japanese people ba sila? Or iba-ibang talaga? Iba-ibang lahi? Sa anime, lahat ba sila, like, sinasabing Japanese talaga or hindi naman? Like, Japanese yung race. Oo, nila. lahi. Siguro Hindi kaya naman ako ba? nagki-cringe kasi akala ko all this time Japanese sila lahat. Tapos iba-ibang race yung kinast. Pero, kasi may yun, black din, may Yeah. mga white. No? So I might have to check that Asian. series out. Yeah. I recommend it. Tsaka yung kasi, yung main ng One Piece, hahanapin nila yung One Piece, which is yung parang treasure siya. Na hindi nila alam kung ano yung treasure na yun, pero yun daw yung pinaka... So bakit nila hinahanap kung hindi nila alam yung... Kasi Treasure. pirates sila, tapos parang gusto nila mag-adventure with the power of friendship. So parang expedition yung ginagawa nila? So, lahat, parang nag-start siya ng Great Pirate Era. Na parang lahat ng tao gustong pumunta sa ocean, para Mag-navigate. tapos para mahanap nila yung One Piece. So, yun yung isa sa mga series na nakita ko ngayon sa Netflix. Tsaka isa pa doon yung Mask Girl. Ay, yung Mask Girl. Natapos ko yun. I love Ang ganda Mask Girl. nun. Kayo ba? Nagustuhan nyo? Kasi ako nagustuhan ko rin. Napanood nyo na ba yun? Parad mo na? Napanood ko. Gustuhan mo? Diba? Oo. Yeah, medyo I thought at first, kasi nakikita ko yung edits niya sa TikTok. I thought it was gonna be about the transformation of from an ugly girl to a beautiful girl. Akala ko, yun na yung buong kwento niya. Yun pala. Yun lang yung nasa first 2 episodes, I think. Tapos, there's more to the story than just turning from ugly to beautiful. It's not about that at all. True. Basta, hindi ko kayo bibigyan ng spoilers, pero kung gusto nyo panoorin, go ahead. Pero maganda yung pagkaka-sequence niyan. Kasi yung pagkakatahi-tahi ng mga story na parang from this person, tapos biglang may ganito pala, tapos may ganyan. Basta madami, maganda yung pagkaka-plot talaga. So, parang hands down. Kasi hindi mo expect or hindi mo talaga expect at all kung ano yung next na mangyayari. Kasi isipin mo lang na si Mask Girl, anong gagawin niya next. Tapos, parang, tama, nood kayo. Pero pwede natin siyang i-spoil. Ang nagustuhan ko rin dun sa series is, actually medyo na-weirdohan ako noong una. Kasi diba pag tinignan mo yung sequencing of episodes, mga pangalan siya. So hindi mo alam kung anong mangyayari. Tsaka parang iniisip ko, bagong episode, bagong character na naman. So parang, paano kung hindi ako interesado sa character niya? Kaya
medyo favorite ko yung episode 4, yung character ni Chun Can you E. remind me ano Chun nangyari sa E. Chun episode? E, yung, yung episode 4, yung, di ba yung taxi driver si Kim Kyung-ja, yung Oh, yeah. nanay, kinidnap niya si Chun E. Kasi akala niya si mask girl si Chun E dahil sa necklace. Tapos, hindi dinala niya. Sabi niya, ikaw si mask girl, oh, patayin kita. Na-confuse din ako dun. Sabi ni Chun E, hindi ako. Tapos tumatawa siya. Pero nasa same bar daw pala sila. Tapos, competition niya si Yeah, yun yung Mommy. pagkakakwento niya na yun yung pagkakakwento magkaaway niya. sila nung bida. Kaya nung una, parang ano bang paki ko dito kay Chun E? Pero nung tumagal, tapos biglang magkakampi pala sila na parang, wow. Sobrang nalungkot ako nung... nalungkot ako dun sa episode na yun. Kasi parang, shock, sayang. Kasi ang solid na nung pagkakaibigan nila. Tapos parang, dun lang nawal. Spoiler, namatay. Sorry. May namatay. May namatay. At may pinatay sila. Deserve. Madami. At saka, gusto ko yung pagiging ano nila, ang dami nilang buhay. Kasi, lalo na yung pida. Oo, rami yung buhay. Tapos ang pinaka-concern ko talaga dun kasi, na ano sila, na surgery yung mukha nila. Tapos ilang bugbog na sa kanila, pero Pareho pa rin. Ang ayos ko din ng ilong. In fairness, ang bilis gumaling nung ano nila. Nung Nung mga pinaretoke nila. Ilang months lang ata yun. Kasi di ba naabutan pa Yeah. yung pagkakaroon ng ano. Oo. So, Tapos biglang okay na. Tapos nung nasa kulungan siya, binubog. Oh my God, siya. favorite ko yung part na nasa kulungan. Tapos yung may May tatlong nambubuli sa kanya na babae. Mm. Tapos every time na binabalik siya sa isolation room, pag nakakalabas siya, inaatake niya ulit yung nambuli sa kanya. As in, paulit-ulit. Hanggang sa dumating na natatakot na yung mga nambubuli sa kanya. Love that. Tapos sabi, truce. Pero wait! Napansin namin na maraming nanonood ng videos namin na hindi pa nakasubscribe sa aming channel. So before we continue, make sure to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga latest videos. Huwag kayo mambuli. Kasi babalikan kayo. Hindi, pero bad din talaga mambuli. Tapos ano pa bang mga nangyayari sa mundo ngayon? Maraming nangyayari sa mundo. Diba? Actually, maraming nangyayari sa mundo. Climate change. May nabasa ako kagabi. Ay, may nabasa ako kanina. Patay na doon. Sino? Oh my God. Sino? Pero baka fake yun. Fake Mukha siya, naman fake fake kasi walang source eh. Si Pura Luca Luca Vega. Vega. Kung kilala niyo siya, so siya yung may issue na blasphemy na ginamit niya yung ama namin na remix sa drag Performance. Drag performance. Yan. So, anong take niya naman dun sa issue niya? Well, I'm not a religious person at all. I don't think na super blasphemous nang ginawa niya. Kasi a lot of straight people do that. Kino-cosplay nila si Jesus. Pero parang wala naman sila nakukuhang like Hate. super lalang hate na ibaban sa mga ibaban sa mga lugar. So, naisip ko tuloy, bakit pag biglang ginamit ng isang gay person, parang galit lahat. Blasphemous agad yung dating. Yun lang. Diba? Kaya nga sabi ng ibang bakit yung gumawa ng remix, hindi nila, Right? hindi na target. Kasi grabe, i-shame nila si Pura Luca Vega for doing that. Dapat fair sa lahat, na hindi lang siya. Kasi hindi lang naman, parang nagkataon lang na siya yung nag-boom on social media kasi nga pinag-usapan ng lahat. Yeah. Tsaka hindi naman tayo lahat dito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lahat Catholic. We don't have the same values. Sa iba, disrespect siya. Sa iba, wala lang. Kasi hindi naman sila naniniwala sa religion na yun. Parang 2 cents naman dun about, kasi, pero Catholic ako. Pero di ako religious talaga. Pero, ang take ko lang dun parang, kasi, di ba we have different, pananampalataya. So, parang take ko lang dun na sana naging accountable na lang siya. Na tinake niya na lang. Kasi never nagkaroon ng, apology from him. Parang tinake responsibility na lang niya na, okay, may mali siya na pero ang nangyari kasi parang nanghingi pa siya ng sympathy from anyone or parang nagkaroon pa ng power tripping dahil yun nga. Pero hindi ko naman parang in-invalidate na yun nga na dahil nga LGBT wala namang ganong grounds. Pero yun nga kasi bakit pag ibang religion hindi niya gawin, paano pag ginawa niya yun sa Muslim, sa mga iba pang religion? So, same grounds din naman yun. And also, sobrang sacred kasi ng ama namin. Kung alam niyo man, kung sa lahat dyan, mga Catholic, ang ama namin is universal kasi yun. So, pinaka-sacred yun sa Catholic. So, yun din. And, ayun lang, siguro sana naging accountable na lang siya kasi never nagkaroon ng apology from him. Kaya nagiging ganun ka, din yung mga tao. And, siguro,
hindi naman siya sa matter of gender din. Kasi 'di ba parang ang nagiging take kasi is ginagawa niya yon dahil ayaw ng Catholic sa mga ganong gender. So, kaya parang ganon din yung atake nila. Pero sana, naging respectful na lang sila or nandun pa rin yung respect kasi parang other religion lang yan eh. Kung hindi ka naniniwala dito sa religion na to, dapat maging respectful ka na lang din sa other religion na hindi mo dapat sisiraan yung other religion. So, parang ganon lang naman siya. Yes. Merong input from the audience. So, yung paggamit ng Ama Namin remix is, feeling ko wala naman siyang foul doon. Kasi everyone can interpret the song in kung ano yung gusto nila. And then, doon kasi sa yung kay Luca, parang ang unfair lang kasi, di ba? Pag maliit na tao, may kayang kumilos. Pero kapag malaking tao, tahimik. Di ba nga, may isa nga dyan, minura yun kasi. Gets din. I feel like it all comes down to what you believe in as a person. Siguro kaya hindi nag-apologize si Pura kasi May pinaniniwalaan. hindi niya naman iniisip na disrespectful yung ginawa niya kasi iba nga yung values niya. So, it really comes down to kung paano tayo lumaki, ano yung pinaniniwalaan natin, ano yung religion natin, or lack of. And also yung justice. Talagang hindi naman talaga maganda yung justice system sa Philippines. May naalala ko dyan. Sa QAV, may naglabas na baril. Ah! Hindi ko nga alam kung anong balita na doon eh. Pero since speaking about justice system, ang weird na, tawag dito, yung mga may power, napabayaan lang nila. Lalo na yung mga nag-stage nung yung may bumaril sa bata, 17? Yung akala nila, pinagkamalan nilang magnanakaw yung guy, and then, hindi siya binigyan ng reason to explain. Parang naglabas na lang sila ng baril, tapos, Ganun na ba ginagawa ngayon? Pag may magnanakaw, babarilin agad. di ba? Tinatanggalan. Kasi kahit nagnakaw yan, tao yan, may right yan to go through the process of law. Oo. Na kung, May due process kasi dapat talaga. Hindi yung naglalabas ka na lang ng baril tapos tapos biglang tinanggal mo tututukan na ng pa. buhay. Ang grabe naman yun. Tapos, police na naglabas ng baril doon sa cyclist. Doon sa cyclist na may position daw siya sa government. Police Tapos, dati. ayan, police. Dati. Dating retired. police. Pero Retired na position pala eh. pa rin. Pero Or kasi, may ano ba yun? May, Pero may position pa rin siya lang. Pero bawal na bawal. Pwede pa sana kung nilabas niya lang eh. Pero kasi kinasa niya, unarmored naman yung bata. So, walang threatened. pero hindi siya, cyclist lang, no? Cyclist Akala ko. lang. Mm. Tapos, Ano bang ginawa ng cyclist sa kanya? Bakit Na- ganun yung reaction niya? Ang sinasabi niya is nabunggo daw yung, like, nakaharang daw sa daan. Pag pinanood yung video, yung kotse ang nasa bike lane. Like, ito yung bike, tas andito siya sa bike lane, tas itong kotse, nagsaswerve papunta sa linya ng mga kotse. kasi wala na din siyang dadaanan kung gigilid siya kasi may palabas din. So, talaga nag-overtake na lang siya. Tapos, ang nangyari, huminto yung kotse. So, ang nangyari, napahinto din siya. So, nagasgas yung bike niya dun sa kotse. Nagkalat siya. Tapos yung ginawa niya noong una, ginawa niya, sobrang tas sinapok niya muna sa patok bago yung Grabe nilabas yung... nagagawa ng power, no? Like, it makes you feel like you can do anything to anyone. Tapos parang mabubulat ka din sa kanya na parang everyday niyang daladalin. Kasi talaga nandito lang, hindi siya naghanda, hindi siya nagtagal sa kotse. Bakit lagi niya dala yung baril niya? Ganun lang agad. Parang kung ikaw lang yun, kung walang It makes me think nakakakita. nagawa niya na yun before, Yeah. tapos hindi lang nabalita. Wala pang lisensya yun. Oo, yun. Diba? Sobrang nakakagalit. Ang maganda nga is, pinuna ni Mayor Joy na nagpa-press con daw yung police for the first son. Nagpa-press con sila para daw i-explain nung matanda Ng guy. na nagganon yung side niya. Tapos, pinuna ni Mayor Joy, bakit daw binibigyan pa ng platform yung police? Yeah. Kaya, Mayor Joy, Pero may nakita akong parang statement nung guy, yung police, sige, police na lang. Yung police na parang sinabi na mamanipulate lang ng social media. Yung nag-video kasi, doon talaga nag-trend yun. So, namamanipulate lang daw na sana maawa daw sa kanya. Paano parang ganun. namamanipulate na kumasa siya ng baril? Yun Oo nga nga. eh. Tas Ano yun, sinasabi GFX? niya daw na meron daw siyang other reason, ganyan. CGI daw yung baril. Inedit pa. Nag-gaslight na. Police, may baril. Kita-kita na nga baril. Ano pa bang hindi masama doon? More of this talk in our next episode.
If you enjoyed watching, please like, share, and subscribe to our channel. Again, this is Upuan Natin Yan, where we sit and discuss anything and everything under the sun. Thank you for watching Metro Viral! Bye! Bye-bye!